Pagbati sa iyo, King Shan. Maligayang pagbati sa iyo, King Shan. Sa wakas ay may sariling pamilya na si Xiao Shan. Maraming salamat po sa pagdating, mga kababayan. Kumain lang po kayo ng mabuti at itatagay ko po ang basong ito para sa inyo. Congratulations. Congratulations po sa inyo. Sapat na iyon. Salamat po. Maraming salamat talaga. Sinabi ko na sa inyo na retired na ako. Wala na akong kinalaman sa kahit anong bagay sa hukbo simula ngayon. Huwag niyo na po muling gambalain ang buhay ko. Huminto ka. Ang retired soldier ng Dasha na si Li Qingshan ay nagpupugay po sa mahal na reyna. Maaari ka nang tumayo. Ano po ang ipinunta ninyo rito sa aking tahanan, mahal na reyna? Ang sandatahang lakas ng ibang mga bansa ay naglabas ng pahayag na naglalayong tuluyang puksain at wasakin ang ating lahi. Gusto nilang mawala ang Dacia sa mundo. Ano? Ang 8 bansa sa Western Region ay sabay-sabay na susugod sa Dacia? Ipinapakiusap ko sa iyong bumalik ka, General Marshal Shenwei, at harapin ang 8 sandatahang lakas ng mga bansang iyon. Hindi nyo na po kailangang magsalita pa pagdating sa kapakanan at kaligtasan ng ating bansang Dacia. Tungkulin ko ang lumaban. Pahiram po ng inyong gamit sa pagsulat. Heya! Sa nakababasa nito, nasa panganib na ngayon ang ating bansang Dacia. Naisumpa ko na ang buhay ko sa bayan at hindi na ako makakabalik pa sa iyo. Kung mabiguman ako sa iyo sa buhay na ito, babawi na lang si Qingshan sa susunod nating buhay. Mag-iingat ka. Qingsan, dapat kang bumalik ng ligtas at walang masamang mangyayari. Maghihintay kami ng bata sa iyo. Ipagdarasal kita. Sija Lusop. Ang Emperatrice ng Great Xia, natalo na natin. Nanalo na tayo. Kahit nawala na ako, ang Great Xia ay mayroon pang libo-libong tulad ko. Hinding-hindi susuko ang Great Xia. Malapit ka na matapos, pero matapang ka pa rin. Tingnan mo kung paano ko tatapusin ang Emperatrice ng Great Xia. Daan-daang laban na ang pinagdaanan. Hindi babalik ang hukbo hanggat hindi nagtatagumpay. Lahat ng mga kawal ng Great Xia, sumunod kayo sa akin para sugurin ang kaaway. Sugod. 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 Sige Lusop. Sugod.
Hindi ko akalain na ang Diyos ng digmaan ng Great Xia na si Li Qingshan ay napakatindi. Kung wala ka lang, siguradong napabagsak na namin ang Great Xia. Nagkakamali ka. Kahit wala ako na si Li Qingshan sa Great Xia, mayroon pang Song Qingshan at Jiang Qingshan. Hindi mauubusan ng Great Xia ng mga bayaning lalaban sa mga mananakop. At kayo, nakatadhana lang na makaranas ng paulit-ulit na pagkatalo. Kung ganoon, sabay na tayong mawala. Marshal, Marshal! Tulad ko, ang General Marshal Shen Wei ay nakapasok na sa 8-country allied forces of the western regions, nasira na ang kampo ng mga kaaway, nanalo na ang Great Xia. nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo. Bilisan nyo at alalayan nyo ako. Gusto kong personal na salubungin ang ating magiting na bayani. Ang Marshal po, Anong nangyari sa kanya? ang Marshal, habang nakikipaglaban sa pinuno ng mga kaaway, ay sabay na nahulog sa bangin, pareho na silang wala. Iniligtas ng General Marshal Shen Wei ang bansa mula sa panganib. Pinanatiling matatag ang Great Xia. Mula sa Tuoba Yue at Great Xia, salamat sa General Marshal Shen Wei. Salamat, General Marshal Shen Wei. Ideklarang Duke Protector of the Realm si General Marshal Shen Wei, at ang Li Qingshan na titulong ito ay parangal para sa kanya. Magpadala agad ng mga tauhan upang hanapin ang asawa ng Duke Protector of the Realm. Ituring siya ng may pinakamataas na paggalang. Isang babaeng walang dangal. Dapat ka lang parusahan. Nakiusap ako sa inyo. Pakawalan niyo po ang anak ko. Walang kasalanan ang bata. We, walang hiya kang babae ka nung nabuntis ka ng hindi kasal. Bakit hindi mo naisip ito? Huli na ang pagmamakaawa mo. Ang pagtataksil sa asawa ay dapat parusahan. Wala kang delikadesa. At nagmamakaawa ka pa para sa batang iyan. Talagang walang hiya ka. Tulungan niyo ang anak ko. Manganganak na siya. Tao pa ba kayo? Alis na? Bilis, alis. Madam, umiri ka pa. Madam, umiri ka pa. Madam, lumabas na. Lumabas na. Andiyan na? Isang malusog na batang lalaki. Tingnan mo siya. Ay, Madam, bigyan mo ng pangalan ang bata. Sana ay ligtas ang kanyang ama na si Ping An. Kaya papangalanan ko siyang Li Ping An. Sige, magandang pangalan iyan. Ama, ina. Lapastangan kang anak. Ama, wag po. Talagang naglakas loob ka na isilang ang batang iyan. Ama, hindi siya basta bata lang. Siya si Li Ping An. Sarili niyo siyang apo. Kailanman ay hindi kami pumayag na magpakasal ka kay Li Qingshan, lalong hindi namin gusto na isilang mo ang batang iyan. Dumaloy sa kanya ang dugo ng hampas lupang si Li Qingshan, hindi siya karapat-dapat na maging apo ng Xiao family. Si Qingshan at Qingshan, nakipaglaban siya para sa Great Xia, isa siyang bayani ng ating bayan. Ang dugo sa katawan ni Ping An ay kalahating bayani. Dapat ipagmalaki iyon ng Xiao family. Sumasagot ka pa? Sinasuway mo na kami. Ngayon ay kukunin ko ang batang ito at tatapusin. Huwag! Huwag! Nagmamakaawa ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang bata. Maawa ka po sa akin. Simula ngayon, wala na akong anak na tulad mo at hindi ko siya apo. Dahil sa pinagsamahan nyo bilang mag-ama, pinatawad ka na ng iyong ama. Pero hindi ka hahayaan ng Xiao family na makawala. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng Xiao Mansion kahit kailan. Isa pa, magtatrabaho ka bilang katulong ko. At ang anak mo ay magpapastol ng mga tupa para sa Xiao family. Ikaw at ang anak mo ay magiging pinakamababang katulong sa buong Xiao family.
Hugasan mo lahat yan. Tiangjang. Ang mga damit lang ni Hong Yun ang responsibilidad kong labhan. Ang mga damit ng mga katulong ay hindi ko natrabaho. Ano? Ang pangalan ng binibini, ikaw na isang hamak na katulong, may karapatan ka bang tawagin siya ng ganoon? 8 taon na pero feeling mo pa rin ay senyorita ka. Kapag pinaghugas kita, maghugas ka, wag ka ng maraming satsat. Napaka-plastic mo. Sa tingin ko ay katulad ka rin ng iyang anak mong hindi kilala ang ama. Anong nangyari sa anak ko? Anong nangyari? Tinawag siyang kawawa ng iba, hindi siya pumayag, at nakipag-away pa sa kanila. Ngayon, pinarusahan siyang ikulong sa kulungan ng tupa. Bagay lang sa kanya yan. Huwag. Ping-an. Ping-an, maayos ka lang ba? Inay! Sino ang may gawa nito sa anak ko at ikinulong siya sa kulungan ng tupa? Ako ang nagkulong sa kanya. Bakit? May problema ba? Pakibuksan na ito agad, bilis. Bubuksan? Ang mga tulad ng anak mong hindi kilala ang ama ay bagay lang na tumira kasama ng mga tupa sa mga ganitong mabababang uri. Sinabi na ni ikalawang Miss Xiao na kayong dalawa ay mga katulong ko rito sa Xiao Family Manor. Ang pinakamababang uri sa lahat. Mga bata, ikulong din siya sa loob. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Inay! Huwag kang mag-alala. Nandito si Inay. Magiging ayos ang lahat. Mga pre, kumuha kayo ng tubig. Dahil ngayong araw, paliliguan nating mabuti ang maruming mag-inang ito. Mga pare, akin na ang tubig. Ping-an, Ping-an, okay ka lang ba? Qingshan, nasaan ka na ba? Kuya, napakarami nating huli ngayong araw. Bakit ang galing niyo po, kuya? Ano po ba ang trabaho niyo noon? Mula ng 8 taon na ang nakakalipas nang mawala ang alaala ko at iligtas mo kahit anong pilit kong alalahanin, talagang wala akong maalala. Ang mga huling ito para sa araw na ito ay sapat na siguro para sa nanay mo upang makabili ng mas magandang uri ng gamot. Kuya, napakabuti niyo po sa amin ni Inay. Hindi ko na po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Naku, wala po iyon. Noong 8 taon na ang nakalipas, ay ikaw ang nagligtas sa akin, utang ko sa iyo ang buhay ko. Kuya, ikaw ang aking... Kuya. Kuya, okay ka lang ba? Kuya, ayos ka lang ba, kuya? Kuya, ayos ka lang ba, kuya? Kuya, tinakot mo ako ng husto? Kuya, saan ka pupunta? Mayroon akong napakahalagang bagay na kailangang gawin. Kian, alagaan mong mabuti ang iyong sarili at ang iyong nanay. Kapag natapos ko na ang lahat, babalikan kita rito. Marunong din pala si kuya ng martial arts? Kuya, hihintayin kita. Walong taon na? Jinling ay ganoon pa rin sa Jinling. Pero hindi ko alam kung kamusta na kaya si Hongling ngayon? Sa muli nating pagkikita? Mapapatawad mo kaya ako? Saan galing ang pulubing ito? Alice, Boss, hindi po ako pulubi. Nandito po ako para bumili ng damit. aba, amoy dumi ka ng tupa. At sasabihin mo pang hindi ka pulubi? Alis na, layas. Nadumihan lang po ang damit ko. Gusto ko pong bumili ng 2 pares ng damit, isa para sa akin at isa para sa nanay ko. Sa tingin ko, dahilan mo lang ang pagbili ng damit at tatakbo ka lang kapag nasuot mo na. Hindi po totoo iyan. Tinuruan po ako ng nanay ko na huwag kukuha ng gamit ng iba. Munting pulubi, paniguradong matandang pulubi rin ang nanay mo. Hindi nyo ito kayang bayaran. Alis na.
Hindi po pwede. Basang-basa po ang nanay ko ngayon. Kung hindi siya magpapalit ng malinis na damit, ay magkakasakit siya. Alis na rito. Bata, okay ka lang ba? Okay lang po ako. Hayop kang bata ka. Nadumihan mo ang mga damit ko. Maliwanag na itinulak mo ang bata? Kasalanan mo yan at dapat ka lang maparusahan. Sinungaling. Ang munting pulubi na ito, ang sadyang bumangga para mahulog ang mga damit ko. Ngayong marumi na ang mga damit ko, kailangang magbayad ka. Wala. Wala po akong ganoong kalaking pera. Kung wala kang pera, isusumbong kita sa mga otoridad para ang munting pulubing tulad mo ay mahuli at maparusahan. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Ikaw? Ang mga damit na nadumihan ng batang ito ay hindi mura. Nagkakahalaga ito ng $50. Wala akong dalang ganoong kalaking pera ngayon? Iiwan ko na muna ang plakang ito sa iyo. Suwerte, nakaisa ako. Lao Zhang, bantayan mo muna ang tindahan. Lalabas lang ako sandali. Bata, dalhin mo na agad itong damit sa nanay mo. Tay! Anong tinawag mo sa akin kanina? Pasensya na po. Namimiss ko lang po ang aking ama. Bata, nasaan ba ang iyong ama? Sabi po ni inay, 8 taon na ang nakakalipas, bago pa man ako ipanganak ni Papa, ay sumabak na siya sa digmaan, at hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Matagal nang tapos ang digmaan noong 8 taon nang nakaraan, ngunit hindi pa rin bumabalik ang tatay ng batang ito marahil ay wala na siya. Bata, ang iyong ama ay isang dakilang bayani na lumaban para sa bayan. Dakilang bayani? Totoo po ba? Pero gusto ko po ng amang katulad nyo, na nariyan kapag kami ni inay ay inaapi ng ibang tao. Ang buhay ay inalay na sa bayan, kaya mahirap nang unahin ang sariling pamilya. Napakahirap talaga ng buhay para sa pamilya ng isang sundalo. May mga kakilala ako sa hukbo, kaya maaari kitang tulungang mag-imbestiga kung nasaan na ang iyong ama. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng iyong ama? Ang pangalan po ng ama ko ay... Bata? Taga saan ba kayo? May kailangan lang asikasuhin si Uncle ngayon? Pero pupuntahan kita mamaya. Nakatira po kami sa Xiao Mansion. Xiao Mansion? Lumabas ka. Opo, tama po kayo sir. Ang gintong plaka na iyan ay ibinigay sa akin ng batang iyan. Bata ka, tapos ka na. Iyong gintong plaka na ibinigay mo sa akin ng isang lako. Hindi nagtagal ay dumating ang Ginoo at dinakip nila ako. Siguradong ninakaw mo ang plakang ito mula sa isang makapangyarihang tao, hindi ba? Ninakaw? Sa akin talaga ang bagay na ito. Nandito na ang Ginoo at nagagawa mo pang magmatigas. Ginoo, nahanap ko na ang nagnakaw. Kunin niyo na siya agad. Pakawalan niyo na po ako. Mula sa Divine General ng Great Xia Liu Feng, malugod na tinatanggap ang General Marshal Shen Wei sa pagbabalik ng Duke Protector of the Realm. Maligayang pagbabalik, General Marshal Shen Wei. Ang pagbabalik ng Duke Protector of the Realm. Duke Protector of the Realm, Grand Mariscal. Ang taong ito ay walang utang na loob at malupit. Hinalang nangingikil sa mga pamilya ng pumanaw na kawal, kaladkarin siya paalis at imbestigahan ng mabuti. Ilayo siya. Opo! Grand Mariscal, maawa po kayo. Grand Patawad po, Mariscal. tayo na. Grand Mariscal. Liu Feng, kailan pa ako naging Duke Protector of the Realm? General, mahabang kwento ito. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat sa inyo. Wag na. 8 taon na ang nakararaan simula noong nagretiro ako. Ang mga gawain sa militar ay wala na sa akin. Ang katungkulan at mga titulo ay walang halaga para sa akin. Gusto ko na lang mamuhay bilang ordinaryong tao ngayon. Pero ang Duke Protector of the Realm ay iginawad ng Empress.
isang titulong pamanang panghabang buhay. Hindi na kailangang magsalita pa. Sa susunod, ipapaliwanag ko na lang sa Empress ang lahat. Ngunit ngayon, gagamitin ko ang aking katungkulan bilang general para gawin ang isang huling bagay. Papakasalan ko si panganay na anak ng pamilyang Xiao. Masusunod po, ayusin ko po ito agad. Mahal na Empress, mayroon pong apurahang balita. Bakit ka nagpapanik? Nasaan ang respeto mo? Magsalita ka. Ayon sa ulat mula sa General Liu Feng, nahanap na po ang Duke Protector of the Realm sa Jinling. Qingshan. Ihanda agad ang sasakyan. Pupunta ako agad para makita siya. Ang General Marshal Shenwei, bilang kagalang-galang na Duke Protector of the Realm, saan man siya magpunta, ay parang si Empress ng Great Xia na mismo ang humaharap. Ayon sa batas ng Great Xia, maaaring parusahan ang sinumang karaniwang tao na titingin sa kanya. Ang ganitong hindi makatarungang batas, kapag nakita ko na ang mahal na hari, ay sisiguraduhin kong matatanggal ito. Sina General Marshal Shenwei at Duke Protector of the Realm nais pakasalan ang ating panganay na babae. Maganda itong balita, pero paano si Hongling? Masyado kang nag-iisip. Ang Duke Protector of the Realm ay may napakalaking kapangyarihan. Ang maliit nating pamilya ay siguradong kilalang-kilala na nila. Ang Xiao family natin ay iisa lang ang anak na babae, at iyon ay si Xiao Hongyun. Sinasabi lang nating panganay siya para maging maganda pakinggan. Tama po ang sinasabi niyo, ina-inay ama, huwag na po kayong mag-alala. Pagdating sa hitsura o ugali, ako ang sa buong Xiao family ay ang pinakamagandang anak na babae. Hindi katulad ng ibang hamak na babae diyan, na walang delikadesa. Nako ama, natatakot lang ako na baka dumating ang oras at malaman ng Duke Protector of the Realm na nagkaroon kayo ng ganoon kahamak na anak na babae. Baka maging sanhi pa ito ng away sa pagitan namin. Anak ko anak na babae, huwag kang mag-alala, ako na ang magpapaliwanag ng maayos sa Duke Protector of the Realm. Siya ay isa lamang katulong dito sa Xiao family. Isang hamak na katulong. Ama, huwag po kayong mag-alala, walang magiging problema, dahil naisip ko na ang lahat. Sa paglipat ko sa mansyon, isasama ko siya, at dahil isa siyang masamang babae, hindi ba mas lalong magmumukhang disente at marangal ang anak na babae? Tutal, hindi ko naman ikakahiya ang isang kapatid na nakiapid sa ibang lalaki at nagkaanak sa labas. Bala ko siyang isama sa mansyon ng Duke ng Zhengguo bilang alalay ko sa kasal para pagsilbihan ako habang buhay. Hindi maaari. Kinasal na po ako kay Qingshan at hinding-hindi ako magpapakasal kay Duke Protector of the Realm. Ang taas naman ng pangarap mo. Isa ka lang namang pampadagdag sa dote at kung susubukan mong lumapit sa kama ni Duke Protector of the Realm, lagot ka talaga sa akin. Xiao Hongling, huwag kang masyadong mayabang. Dapat kang magpasalamat kay Hongyun sa pagtulong niya sa iyo. Pagtulong? Inay, matatawag mo bang pagtulong ang gawing katulong sa kasal ang sarili mong anak? Sino ang nanay mo? 8 taon na, dahil sa pagkakaroon ng anak na sumama sa kung sinong lalaki at nagkaanak sa labas, naging pulutan ako ng chismis sa loob ng 8 taon. Inay, anak niyo po ako. Tumahimik ka. Wala akong anak na katulad mo. Hindi mo deserve na maging anak ko sa Xiao family. Itay. Tulungan niyo po akong makiusap kay Inay. At kay Hongyun. Hihintayin namin ni Ping-an ang pagbabalik ni Qingshan. Itay. Hongling, 8 taon na. Bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin matuto? Sa tingin mo ba ay makakabalik pa ang Li Qingshan na iyon? Naniniwala akong babalik siya. Tigilan mo na iyan. Tapos na ang malaking giyera, 8 taon na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Malamang ay matagal na siyang wala na sa mundo. Kahit pa wala na siya. Hinding-hindi po ako magpapakasal sa iba. Isa lang ang asawa ko. Walang iba kundi si Li Qingshan. Sumasagot ka pa? Hindi na babalik si Li Qingshan. Kayong mga tauhan, bihisan niyo siya ngayon din ng damit ng isang katulong. Wag, parang awan niyo na. Tumayo ka riyan. Tara na. Ayoko. Parang awan niyo na. Bitawan niyo ako. Nanay, kayong mga bastos, bitawan niyo ang nanay ko. Ping-an.
Ilayo niyo ang niyo batang iyan, Ping-an. Ilabas siya sa pinto at parusahan ng husto. Ayoko, wag. Nanay! Lolo! Lolo, wag po. Wag niyo siyang sasaktan, nanay. Nanay! Itay, sarili niyong apo si Ping-an. Bakit niyo po magagawang parusahan siya ng ganyan? Itay, 8 taon na naming pinagtitiyagaan ang batang iyan. Kung malalaman ni Duke Protector of the Realm na tayo rito sa Xiao family ay may ganyang kahiyahiyang gawain, maaaring hindi matuloy ang kasal, kaya hindi dapat manatili rito ang batang iyan. wag po. Parang awa niyo na. General, bakit hindi niyo po hinayaan na maabisuhan ang Xiao family para makapaghanda silang salubungin kayo? Narito ako para humingi ng tawad. Hongling, mapapatawad mo pa ba ako? Matatanggap mo ba ulit ako? Batang ito, May pamilya ako! May tatay ako! ang tatay mo ba? Isang hamak na sundalo lang. Hindi! May nagsabi sa akin na ang tatay ko ay isang bayaning nagligtas sa bansa. Bayani? Matagal nang wala ang tatay mo. Ngayon, tatapusin na kita para makasama mo na siya. Hero pa? Ang itay mo ay matagal na nawala. Ngayon, padadalhan na kita sa kanya. Bakit hindi ko mahugot ito? Bitaw. Ang batang ito, ano ba talaga ang naging kasalanan niya para ganito kalupit ang gawin ninyo at parusahan siya ng ganyan? Naglalakas loob ka bang makialam sa gawaing Xiao Mansion? Ikaw? Bata, naghahanap ka ng malaking gulo. Kayo ang naghahanap ng gulo. Alam niyo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Ang Xiao Mansion ay pamilya ng isang Marquess. Dito sa Jinling, ang mga tauhan ng Xiao family ay walang sinumang nangangahas na makialam. Ngayong araw, sasabay na kayo sa batang salot na ito na mawala. Mga kapatid, lusop! Tapusin sila. Hamak na tagapaglingkod ng mansyon ng Marquis. Napakawalang halaga ng turing mo sa buhay ng tao. Dapat mong pagbayaran ito para sa mga nawalang sundalo sa labanan. Pakiusap po! Tulungan niyo ang aking ina. Pinupuwersa nila ang aking ina na magpakasal. Hamak na babae lang ang iyong ina? Kailangan niya kaming samahan sa eldest miss bilang alalay sa kasal sa protector of the state. Bata, takot ka na ba? Ang Xiao family namin. Ay malapit nang umangat sa langit dahil ang eldest miss ay magiging asawa ng protector of the state at kami ay magiging mga tagapaglingkod na ng isang duke. Mga tauhan, dalhin sila. Ipadala siya sa hangganan at isama sa hukbo. Huwag kayong mangahas. Subukan nyo lang. Kapag dumating ang protector of the state, paniguradong patatamaan ko kayo ng gulo. Siya mismo ang protector of the state. Ano? Ito? Patawad po. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadyang bastusin ang kagalang-galang na protector of the state. Naging bulag po ako. Maawa po kayo at patawarin ako. Mga tauhan, dalhin siya. Patawad po. Nagkamali po ako. Sir, patawarin niyo po ako. Sir. Bata, ano ang pangalan ng iyong ina? Ngayon din ay dadalhin kita sa iyong ina para liwanagin ang lahat. Ang pangalan po ng aking ina ay Xiao Hongling. Anong sabi mo? Sabi mo? Si Xiao Hongling ang iyong ina? Anong pangalan mo? Li Ping-an. Sinabi po sa akin ng aking ina, delikado ang pagpunta ni tatay sa digmaan, kaya ibinigay niya sa akin ang pangalang ito, sa pag-asang ang aking tatay ay makakabalik ng ligtas. Nandito na ako. Ang iyong tatay ay ligtas na nakabalik. Tatay, totoo bang ikaw ang tatay ko? Pagbati po kay Young Master. Pagbati po kay Young Master. Tara, isasama ka ni tatay para iligtas ang iyong ina. Ngayon din, bihisan siya ng damit ng isang katulong. Bitawan niyo ako. Ang lambot ng balat niya. Isang salita lang, napakakinis. Tutal siya naman ang dating eldest miss. Magsitigil kayo. Eldest miss?
Tandaan niyo ito simula ngayon. Ang eldest miss ng pamilyang Xiao ay ako lamang na si Xiao Hongyun at si Xiao Hongling ay isa lamang siyang walang hiyang babae na sumama sa kung sinong lalaki at nagkaroon ng anak sa labas. Tandaan niyo lahat ang sinabi ng eldest miss. Kung darating man si Duke Protector of the Realm at may sinumang magsalita ng labis, paparusahan ko kayo ng matindi. Opo, tatandaan po namin. Tatandaan po namin. Layas. Hindi ako masamang babae, hindi ako masama. Ako ang panganay na anak ng mga Xiao. Ang asawa ko ay hindi kung sino lang. Siya ay si Li Qingshan. Mali, ulitin mo. Hindi ako masama. Ako ang panganay na anak ng mga Xiao. Ulitin mo. Ang asawa ko. Si Li Qingshan ang asawa ko. Talagang matigas ang ulo mo. Ngayong araw, kahit pa dumating si Li Qingshan, kailangang sumama ka pa rin. Hongling, 8 taon na. Li Qingshan hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Wala ka naman talaga sa isip niya. At isa pa, hindi pa naman kayo nakakasal talaga. Balita ko pa nga, ang Li Qingshan na iyan, sa mismong gabi ng kasal nyo, ay sumama sa ibang babae at tumakas ng nakakabayo. Sabi-sabi nga, hindi naman talaga siya pumunta sa labanan. Nagnais lang siyang makuha ka, pero baka may pamilya na siya sa labas. Imposible. Si Qingshan ay isang responsableng lalaki. Hindi niya ako iiwan. Kahit bumalik pa siya, akala mo ba hahayaan ko siyang makapasok sa Xiao family? Isang hamak na sundalo? Karapat-dapat lang siyang maging bantay sa pintuan ng ating Xiao mansion, naintindihan mo ba? Dati pa man, hindi na ako sumasang-ayon sa pagsasama ninyong dalawa. Ikaw ang panganay na anak ng ating Xiao mansion. Dapat ay sa isang general ka magpakasal o kaya naman sa isa sa mga 4 na divine na general sa ilalim ni General Marshal Shen Wei. Ang general at sundalo ay walang pinagkaiba. Hindi ba pareho naman silang asawa ng isang bayani? Sumasagot ka pa. Talagang wala ka ng pag-asa. Ang pananaw mo ngayon at ang pananaw ni Li Qingshan ay bagay na bagay talaga sa isa't isa. Parehong pananaw ng mga katulong. Ang general ay mataas ang katungkulan at makapangyarihan na nakakaharap ang Empress ng Great Xia. Magagawa ba iyan ni Li Qingshan? Narinig kong sinabi ni Qingshan na itinatrato ni kanyang kamahalan ang emperatriz ang mga kawal bilang sariling anak, maging general man o sundalo, wala siyang pinapaboran. Bawat taong nagbabantay at nagpoprotekta sa bansa. Ang Li Qingshan na iyan, gumagawa lang siya ng mga rason para sa mababang katayuan niya bilang isang sundalo. Ang pagiging sundalo ay hindi kailanman naging mababa. Tumahimik ka? Ang lakas ng loob mong sumagot sa susunod na magiging Madam Protector of the State? Ang General Marshal Shen Wei at Duke Protector of the Realm ay narito na. Nandito na ang dakilang general na si Duke Protector of the Realm. Maligayang pagdating po, Duke Protector of the Realm. Maligayang pagdating po, Duke Protector of the Realm. Paano nyo ginagawa ang trabaho nyo? Dumating na si Duke Protector of the Realm, bakit hindi nyo ipinaalam agad? Kung nagpaalam ako ng maaga, paano ko pa makikita ang eksenang ito? Bilis! Ang katulong na ito na pangkasal, itayo nyo siya, nakakahiya ang ginagawa nyo. Pasensya na po, kanina lang ay dinidisiplina namin ang katulong. Pagpasensyahan niyo na po kami, sir. Sabi mo, katulong lang siya? Opo, sir. Ang babaeng ito ay katulong na ng anak ko sa loob ng 8 taon. Sa bawat kilos ng anak ko, alam niya ang lahat, kaya naman napagpasyahan naming maging katulong siya sa kasal para makasama niyo rin po siya. 8 taon na katulong? Hindi ba't siya ang panganay na anak ng pamilya Xiao? Alam na ni Duke Protector of the Realm ang tungkol sa nakakahiyang nangyari sa atin? Sigurado iyan? At mukhang si Duke Protector of the Realm ay nakatutok sa kung paano natin ito aayusin. Bilis, idistansya mo ang pamilya natin sa kanya. Sa totoo lang po, sir, ang masamang babaeng ito ay tinanggal na ng pamilya Xiao at ginawa na lamang alipin. Dahil noong 8 taon na ang nakakaraan, hiniya siya ng isang mababang sundalo at nawalan ng dangal at nagkaroon pa ng anak sa labas. Itong batang ito iyon. Anong ginagawa nyo? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na tapusin na ang batang ito? Alam nyo ba kung sino ang ama ng batang ito? Tungkol naman sa ama ng batang iyan, talagang kumukulo ang dugo ko. Maayos nating pinalaki ang aming anak para ipakasal sana sa isang general, ngunit dahil sa isang hamak na sundalo, ay nawala ang lahat? Maaari pang mapatawad ang pagkakamali,
pero ang sadyang paggawa ng masama ay may kaparusahan. Opo. Tama po kayo, sir. Hayaan niyo po sanang ang batang ito ay ibigay sa aming mga Xiao para kami na ang bahala. Papa, natatakot po ako. Iligtas niyo po kami ni Mama. Walang hiya ka. Tingnan niyo po, tinatawag kanyang ama, lakas ng loob niyang lumapit kay Duke Protector of the Realm. Talagang bastos at walang pinag-aralang bata, mga tauhan. Itong batang ito, kaladkarin niyo siya palabas. At parusahan hanggang sa hindi na makabangon, itapon sa labas ng bahay. Baka madumihan pa ang kasuotan ng mahal nating si Duke Protector of the Realm. Liu Feng, Nakahanda po ako. ilayo niyo sa akin ang bata. Ayaw kong makakita ang bata ng kahit anong gulo. Kayo riyan? Huwag. Ilayo niyo ang bata sa akin. Dapat sana ang batang ito, bago pa dumating si Duke Protector of the Realm ay natapos na. Kaya lang, hanggang ngayon ay pinapahirapan pa si Duke Protector of the Realm na siyang kumilos. Ito ay dahil ang pamilyang Xiao ay nagkulang sa pag-aayos, patawad sa aming pagkukulang. Magkapamilya na tayo simula ngayon, ang mansyon ng Xiao ay susunod sa desisyon ni Duke Protector of the Realm. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Nakapagsalita na ang asawa ko. Ngayong araw, kahit sino pa, ay walang makakaligtas sa batang iyan. Asawa mo? Pasensya na po sa aking pagkakamali. Dahil hindi pa kami ni Duke Protector of the Realm ikinasal, hindi pa kami ganap na mag-asawa. Sa pagdating pa lang ni Duke Protector of the Realm sa mansyon, hindi lang niya binaliwala ang kahihiyang dinanas ng pamilyang Xiao, kundi handa pa siyang personal na kumilos para tapusin ang usapin tungkol sa batang ito, para na ring itinuring ang pamilyang Xiao na tunay niyang kapamilya. Hongyun, ano pang hinihintay mo riyan? Bilisan mong magpalit ng damit. Huwag mong paghintayin si Duke Protector of the Realm nang matagal. Opo, Ina. Tumayo ka na riyan, samahan mo akong ihanda ang damit ng ikakasal. Gusto mo bang maghintay si Lord Duke of the Realm? Hongyun, pakiusap po. Dahil naman sa pinagsamahan natin sa magkapatid, itulong mo akong pakiusapan ng asawa mo na pakawalan ng anak ko. Bitaw. Ako ang eldest miss ng pamilyang Xiao at ikaw naman ay isang bababang katulong lang. Mahal na opisyal, pakiusap po, pakawalan niyo ang anak ko, si Ping An. Hihintayin pa niya ang asawa ko para magsama-sama kami uli. Nakikiusap po ako sa inyo, nagmamakaawa ako. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, pagkatapos nito, walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Ang lakas ng loob mong hamak ka. Talagang sinubukan mo pang akitin si Duke Protector of the Realm. May tao ba riyan? Ilayo si Xiao Hongling at kaladkarin siya palabas. Dahil sa paghawak niya sa kamay ni Duke Protector of the Realm, dapat siyang parusahan ng matindi. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Sir, huwag po kayong magpapadala sa masamang babaeng iyan at baka kayo ay maloko niya. Isa siyang babaeng walang hiya na nanunukso ng ibang lalaki at may anak sa labas. Isa siyang masamang babae. Ang lakas ng loob mo. Kumalma po kayo, sir. Kung si Duke Protector of the Realm ay talagang nagustuhan ang masamang babaeng iyan, kung ganoon ay hahayaan natin siyang maging pangalawang asawa at ipakakasal sa inyo, sir. Inay, bakit siya magiging asawa? Manahimik ka. Ano man ang mangyari, sa hinaharap bilang unang asawa, dapat ay kasama mo si Xiao Hongling, na pagsilbihan ng mabuti ang kagalang-galang na si Duke Protector Ayoko, of the Realm. Ama. Noong nakaraang 8 taon, dapat ay tinapos mo na ang buhay ng anak niya at hinayaan silang dalawa na mawala ng tuluyan. Anong sinabi mo? Tumahimik ka. 8 taon na ang nakakaraan. Ikaw, ate, kung hindi lang dahil sa masamang sundalong iyon na humamak sa iyo. Ngayon, ikaw, ate, na sana ang naging unang asawa. Alam mo ba kung sino ang tinatawag mong hamak na sundalo? Sino pa ba? Si Li Qingshan lang naman. Panghabambuhay na isang hamak na mamamayan na hinding-hindi uunlad ang buhay. Iyon lang siya. Nagkakamali ka. Ang bawat sundalong nag-alay ng buhay sa Great Xia at nagbuwis ng sarili ay nararapat lamang igalang. Bawat sundalong lumalaban para sa bansa ay maituturing na bayani. Qingshan, kayong mga sundalo, araw-araw na nasa panganib ang inyong buhay. Sulit ba ito? Sa bawat oras na maitaboy natin ang mga kaaway, ang mga mamamayan ng Great Xia ay mas nagiging ligtas. Dahil dito ay kaya nating itaya ang lahat, kahit na makipagsapalaran pa tayo sa mga kaaway, wala tayong pinagsisihan. Kaya naman, bawat sundalong nag-alay para sa Great Xia ng sariling pawis at paghihirap ay nararapat na igalang. Ang bawat sundalong lumalaban para sa bayan ay mga tunay na bayani. Si
Sino ang taong ito? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Patawad po. Pakiusap. Duke Protector of the Realm, pakawalan mo na ako. Mayroon na po akong asawa at hindi po ako pwedeng magpakasal sa inyo. Duke Protector of the Realm. Manahimik ka. Gusto ka ni Duke Protector of the Realm, tinatanggap ka niya ng buo, isang malaking biyaya iyon para sa iyo. Ang tanging biyaya para sa akin ay ang pagkakalapit ko sa aking asawa, kay Li Qingshan. Kung pipilitin niyo akong sumunod, hinding-hindi iyan mangyayari. Xiao Hongling, binibigyan na kita ng pagkakataon pero wala kang utang na loob. Kung sakaling magalit si Duke Protector of the Realm ngayong araw, ang buong pamilya natin ang malalagot at magdurusa. Xiao Hongling, naging sobrang walang galang ka sa aking asawa kay Duke Protector of the Realm. Ngayon din, lumuhod ka sa harapan niya at humingi ng tawad. Sino man ang nagkamali sa asawa ko ngayon, dapat silang lumuhod at humingi ng tawad. Masusunod po. Kung ang pagluhod ko ay sapat na para mapatawad niyo ako, gagawin ko. 100 luhod ang gawin mo. Kapag hindi pa ako nasiyahan, itutuloy mo ang pagluhod. Hindi ikaw ang dapat lumuhod, kundi sila. Asawa, anong ginagawa mo? Hindi ako ang asawa mo. Binabastos niyo ang aking asawa, Xiao Hongling? Ang dapat lumuhod at magmakaawa ay kayo. Lolo Xiao, anong nangyayari dito? Paano ko malalaman? Naintindihan ko na, itong si Duke Protector of the Realm ay dapat pakakasalan si Hong Yun, pero nang makita si Hong Ling, sobrang na-inlove siya, kaya nagbago ang isip niya. Sir Duke Protector of the Realm, ganito na lang po, pakasalan niyo si Hong Ling bilang asawa at gawin niyo namang pangalawang asawa si Hong Yun, ayos po ba? Ama, ano pong ginagawa niyo? Ako ang dapat na tanging anak na babae niyo, habang iyang si Xiao Hongling ay isang hamak na utusan lang. Tumahimik ka. Si Hongling ay ang iyong nakatatandang kapatid na babae at siya ang panganay na anak na babae ng ating Xiao Mansion. Sir Duke Protector of the Realm, ang asawa ko ay si Li Qingshan at hinding-hindi iyon magbabago habang buhay. Kung gagamitin niyo ang pamilya ko para pilitin ako, handa akong mawala kaysa sumunod. Si Li Qingshan ay iniwan ng asawa at anak, pero nagagawa mo pa rin siyang isipin at maging tapat sa kanya? Hindi ako pinabayaan ni Qingshan. Pansamantala lang siyang umalis para lumaban para sa bansa. Hindi rin niya pinabayaan ang anak namin dahil iyon sa hindi ko sinabi sa kanya. Kahit na sinabi ko pa, hahayaan ko pa rin siyang umalis upang lumaban para sa bansa, sa usapin ng bayan. Walang tahanan kung walang bayan. Qingshan. Qingshan, kayong mga sundalo, para sa ano ba talaga ang lahat ng ito? Siyempre, ito ay para lumaban para sa bansa. Pero dito sa Jinling, walang digmaan, ang paglaban para sa bansa, parang napakalayo nito sa amin. Sinasabing sa isang bansa, may tahanan dahil may bayan. Ang pamilya ay binubuo mo at ko. Ang Jinling ay binubuo ng maraming pamilya at ang bansa ay binubuo ng maraming Jinling. Kung mawawala ang bansa, masisira rin ang bawat tahanan. Bansa at tahanan, hindi mabubuo ang tahanan kung walang bansa. Hongling, aking butihing anak na babae, pakiusap, para sa iyong ama, magmakaawa ka kay Duke Protector of the Realm. Bilisan mo! Oo nga, anak na babae, magpaliwanag ka kay Duke Protector of the Realm, linawin mo sa kanya na ang lahat ng ito ay isang pagkakamali lamang. Ate, tatanggapin ko na kahit maging pangalawang asawa lang ako. Sinabi ko na sa inyo, na habang buhay, ay hinding-hindi ako magpapakasal sa kahit sinong lalaki maliban kay Qingshan. Xiao Hongling, si Li Qingshan ang naglagay sa iyo sa ganitong sitwasyon? Bakit? Bakit ka pa rin nagkakaganyan para sa kanya? Ang nagpahamak sa akin sa ganitong paraan ay hindi si Qingshan, kundi kayong lahat. Ang nagpahamak sa akin ng ganito ay hindi si Qingshan, kundi kayong lahat. Anak, pwede kang kumain ng marami, pero huwag kang magsalita ng ganyan. Sino po ba? Noong buntis ako,
ang gustong itapon ako sa dagat. Pinahamak niyo ang batang dinadala ko. Muntik na siyang mawala. Dahil yan sa daladala mo ang anak ni Li Qingshan na isang hamak na mahirap. Ako. Ginagawa ko lang ang utos sa ilalim ng rules ng Jinling at wala ng iba. Pero ako ay sarili niyo pong anak. Ang batang dala ko ay sarili niyo pong apo. At sino rin po? Ang araw-araw na nag-utos sa mga katulong, nahiyain ako sa lahat ng paraan? Maging ang taong napakabait sa akin na si Tiang Jiang ay naging masama na rin ang trato sa akin. Mga katulong lang sila, hindi ko alam, na nang dahil sa sinabi ko sa kanila, ng kung ano-ano, ay totoong gagawin pala nila iyon. Pero kayo ang punong babae sa pamilyang Xiao, sino ang mangangahas na hindi makinig sa inyo? At sa huli, ang kasama kong lumaki na si mabait na kapatid, pinagawa niyo kay Ping An ang mababang trabaho at inutusan ng mga katulong na ituring si Ping An na parang isang hamak na alipin din. Kahit na marami silang nagawang mali, sila ay pamilya ko pa rin. Nakikiusap po ako, Duke Protector of the Realm, pakawalan niyo po sila. Pakawalan sila. Pero ako ay kasal na kay Li Qingshan. Kung si Duke Protector of the Realm ay mapilit na pakasalan ako, mabuti pa ang umalis na kayo. Anak, bakit ang tanga-tanga mo? 8 taon na, si Li Qingshan, imposibleng bumalik pa siya? Totoo yan. 8 taon man o 80 taon pa, patuloy pa rin akong maghihintay. Xiao Hongling, patawad sa mga pagkakamali ko bilang ama. Pero sa pagkakataong ito, dapat kang makinig sa akin. Si Li Qingshan ay isang talunan, paniguradong matagal na siyang wala pa noong 8 taon na ang nakakalipas sa gitna ng malaking labanang iyon. Kung gayon, kapag nakapag-asawa na si Ping An, hahanapin ko na siya doon sa kabilang buhay. Hongling. Hindi mo na kailangang maghintay at hindi mo na rin kailangang sumunod sa akin. Hongling, narito na ako. Hongling, bumalik na ako. Qingshan. Hindi ba ako nananaginip? Ikaw ba talaga yan? Hongling, ako ito? Bumalik na ako. Qingshan. Pumayat ka. Maayos ka lang ba? Sa nakalipas na mga taon, marami ka sigurong pinagdaan ng hirap, di ba? Nasaktan ka ba noong nasa giyera ka? Hindi. Hongling? Maraming nangyari sa nakalipas na mga taon. Balang araw, unti-unti ko ring ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Hongling. 8 taon. 8 taon na? Saan ka ba pumunta? Alam mo ba kung gaano kami ni Ping An naghirap sa pamumuhay? Lagi akong naghihintay ng balita mo, at lagi akong naghihintay na bumalik ka. Kaya lang, natatakot ako na balita na wala ka na ang matanggap ko. Alam mo ba kung paano ko nalagpasan itong nakalipas na mga taon? Hongling? Ako ang nagkasala sa iyo. Nandito na ako muli. Gagamitin ko ang buong buhay ko para makabawi sa inyo ni Ping An.
Ipinagbubunyi si Madam Protector of the State. Maligayang pagbabalik po, Madam Protector of the State. Ama, si Duke Protector of the Realm po ba si Lichingshan? Nabalitaan ko na si Duke Protector of the Realm ay personal na hinirang ng Reyna. Bihira lang siyang makita ng kahit sino. Nakita mo na ba siya, Elder Xiao? Paano naman ako magkakaroon ng karapatan para doon? Ang angkan ng Xiao natin ay isa lamang maliit na pamilya ng mga duke na mahirap makapasok sa palasyo. Ang isang katulad ni Duke Protector of the Realm na isang napaka-importanting tao, paano ko siya makikita? Sandali, mali ito. Mga tauhan, hulihin ang grupo ni Lichingshan at dalhin sila rito. Ang grupong ito ni Lichingshan, hulihin niyo sila. Ang lakas ng loob mo. Isang hamak na markis lang, ngunit maglalakas loob na hulihin si Duke Protector of the Realm? Duke Protector of the Realm? Tingin ko isa lang siyang manloloko. Anong sabi mo? Ang pag-insulto kay Duke Protector of the Realm ay isang kasalanang may katumbas na mabigat na parusa. Ang dapat parusahan ay ang nagpapanggap na si Lichingshan bilang si Duke Protector of the Realm. Kaya pala, Lichingshan, naglakas loob kang magpanggap bilang si Duke Protector of the Realm. Napakagaling mo, Lichingshan. Nag-aasalhari ka pa sa harap ko. Muntik na akong maloko sa'yo. Mga tauhan, ngayon din, ang tatlong iyan ay kaladkarin nyo sa likod ng bundok at parusahan sila agad. Masyado ka pang bata, pero masyado nang malaki ang bibig mo. Tigilan mo na nagpapanggap ka pa rin? Hindi ba't isa ka lang sa mga kasabwat na tinawag ni Lichingshan? Nasaan ba tayo? Ito ang pamumuno ng Marquis ng Great Xia na si Xiao Mansion. Si Hong Yun ay si ikalawang Miss Xiao. Para sa mga hampas lupang katulad nyo, likas na sa amin ang kapangyarihang magdesisyon sa inyong tadhana. Ang mga sinasabi namin sa inyo ay tila mga banal na utos. Napakahusay, tila banal na utos pala. Sisiguraduhin kong ang mga salitang ito ay maiuulat sa hari. Mahal na hari, nakapaglakbay na po kayo ng 400 milya. Ngayon din po ay aayusin ng inyong lingkod ang pagpapatayo ng pansamantalang palasyo upang ang mga opisyal ng Jinling ay makapagbigay-pugay sa inyo. Naparito lamang ako para makita si Duke Protector of the Realm na si Lichingshan. Hindi na kailangang abisuhan ang sinumang opisyal. Natiyak mo na ba kung nasaan si Duke Protector of the Realm sa lungsod ng Jinling ngayon? Base sa nakalap na impormasyon po, si Lichingshan po ay kasalukuyang nasa tahanan ng Marquis ng Jinling na si Ang Angkan ng Xiao upang pakasalan ang panganay na anak ni Ang Angkan ng Xiao. Ipaalam kay gobernador ng Jinling na bumili ng mga regalo para sa panganay na anak ni Ang Angkan ng Xiao. Masusunod po. Pumasok na tayo sa lungsod. Hiya. Isusumbong mo pa sa mahal na hari? Isang grupo ng mga mandaraya? Ano ang karapatan ninyong makaharap ang mahal na hari? Ikaw. Halikayo? Kunin ang grupong ito ng mga mandaraya na nanggugulo sa Xiao Mansion at siguraduhing pagbayarin silang lahat? Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti. Sugod na. Bakit nakatulala lang kayo? Mahirap talagang payuhan ng taong ayaw magligtas ng sarili. Dakpin nyo silang lahat. Opo. Ngayon ang araw ng masaya nating muling pagkikita. Chingshan, umuwi na tayo. Siya! Xiao Hongling, ang taong iyan sa Lichingshan ay nagpapanggap lamang bilang Duke, isa itong mabigat na kasalanang dapat pagbayaran. Kung sasama ka sa kanya, mapapahamak ka lang din. Kahit anong hirap pa ang maranasan ko ngayon, hinding-hindi na ako muling lalayo sa kanya. Ikaw! Sinong tao ang naglalakas loob na manggulo rito sa mansyon ng Marquis? Prefect, saktong-sakto ang dating niyo po. Elder Xiao, sino ba ang mga taong ito? Nakikita kong ang mga katulong nyo ay puro sugatan. Ang mga taong ito ay kinuha ang katulong ko, hiniya ang Xiao Mansion ko, at ang higit sa lahat ay nagpanggap bilang Duke. Kayong mga magnanakaw,
Napakatapang niyo talaga. Aba, tingnan mo nga naman ang suot. Mukha ngang may katayuan na gaya ng isang duke, ha? Ako nga, halos maloko na rin nila kanina. Ayon sa batas ng Great Xia, sa pag-ikot ng isang gobernador, ang mga kasamang kawal ay hindi dapat lumampas sa 5. Sa dami niyan, kung hindi ka kakilala, ay aakalain nilang mismo ang Empress ng Great Xia ang bumisita. Ikaw? Maalam ka pa sa batas? Tila nga bang nakapaghanda ka talaga bago pumunta rito. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan sa pagkakalaban nyo kay Prefect kahit pa may 9 na buhay ka, ay hindi ito sasapat para mabuhay ka. Isang gobernador na gustong parusahan ng isang duke, wala ka atang sapat na karapatan para dyan? Si Prefect ay pinagkakatiwalaang tao ni Empress ng Great Xia. Lahat ng opisyal na mababa sa 2nd ranggo ay dapat sumunod sa bawat utos niya. Ang pagpaparusa sa inyong 2 hamak na magnanakaw ay napakadali lamang para sa kanya. Ikaw. Elda Xiao. Kapag nalaman nila kung bakit ako pumunta rito sa Xiao Mansion ngayon, ay titigil na sila sa pagpapanggap. Ipaalam nyo na po, Prefect. Halika. Narito ako sa utos ng mahal na hari para sa magiging asawa ng Duke na si panganay na anak ng pamilyang Xiao upang ibigay ang regalong pangkasal. Salamat po, mahal na gobernador. Salamat po sa inyo, gobernador. Hindi ko po deserve ang pasasalamat na iyan dahil ito ay mula sa mahal na hari. Regalo ito para sa inyong Xiao family at para din sa magiging Madam Protector of the State. Mahal, narinig mo ba iyon? Darating si Duke Protector of the Realm para pakasalan ang ating Hongyun. Nako, pati ang hari ay nalaman ito at nagpadala pa ng mga regalo para sa kasal. Mukhang itong si Duke Protector of the Realm ay napakahalaga sa ating mahal na hari. Higit pa doon, bilang isang mataas na opisyal na malapit sa hari, ngayon ko lang nakitang ang hari mismo ang nag-asikaso ng mga gamit para sa kasal ng isang opisyal. At higit sa lahat, ang hari ay kasalukuyan nang papunta rito sa Xiao Mansion. Ano? Pero ang Xiao Mansion natin ay nasa ganitong kalagayan, paano natin mapaghahandaan ang pagdating ng hari? Madali lang iyan. Mga tauhan, para kay Lord Xiao, ang mga taong ito ay dapat ng parusahan at tapusin agad. Opo. Ganyan nga. Huwag na kayong lumaban para mabilis itong matapos at para makapagpahinga na kayo ng maaga. 8 taon ko nang hindi nakikita ang hari. Gusto ko lang itanong sa iyo, kamusta na ba ang mahal na hari? Naku naman, hanggang ngayon ba ay magpapanggap ka pa? Medyo bumibilib na ako sa lakas ng loob mo. Li Qingshan, huwag ka nang masyadong magmayabang. Isa ka lang dating hamak na sundalo, anong karapatan mong makita ang hari? Tama. Sino ka para makita ang mahal na hari? Yung mga general at mga mas mataas lang ang may pagkakataong makaharap ang hari. Ilang beses na nagtungo ang hari sa gitna ng digmaan, matapos ang isang malaking tagumpay, inilabas pa niya ang alak ng palasyo upang makasalo ang mga sundalo sa pag-inom. Nagtagumpay tayo, panalo tayo, nagtagumpay tayo, panalo tayo, nagtagumpay tayo. Ilabas ang lahat ng alak ng palasyo at makipag-inuman sa mga kawal. Mabuhay, salamat po. Salamat po, mabuhay. Maraming salamat po, maraming salamat. Sinungaling ka? Paanong gagawin ng hari iyon na makikipag-inuman sa mga katulad ninyong mabababang sundalo? Tama? Kahit pa magpunta ang hari sa labanan, paniguradong nasa ligtas na lugar lang siya sa likuran. Kung lalaban talaga siya sa harap at may mangyaring masama sa kanya, kahit pa madamay kayong lahat ng mga sundalo, ay hindi pa sapat? Ang pagprotekta ng hari sa bayan ay sapat na para itala sa kasaysayan. Ang mga sinabi ninyo kanina ay paglapastangan sa mahal na hari. Tumahimik ka. Naglakas loob kayong gumawa ng kwento na ang hari ay nakipag-inuman sa inyong mga hamak na sundalo. Dapat kayong parusahan kasama ang inyong buong pamilya. Gobernador ng Jinling, napakayabang mo dahil lang sa iyong posisyon. Gobernador ng Jinling, mukhang ang lakas ng dating ng pagka-opisyal mo ah. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay po kayo ng matagal. Qingshan, hindi mo na kailangang magbigay galang.
Pati na rin ikaw. Mahal na hari, Kakaalam ko lang, naparurusahan mo raw siya. Opo, opo. Ang taong ito ay nagsinungaling na siya raw ang Duke ng Bayan para lang manloko ng kasal sa Jinling Marquis Chow family. Mahal na hari, ang taong ito ay nagpanggap na Duke ng Bayan para manloko rito sa Xiao Mansion nang mabuking ko siya. Gumawa pa siya ng gulo sa Xiao Mansion at kinuha niya sa Xiao Mansion ang isang alipin para gawing asawa. Sinaktan din niya ang mga tauhan namin sa Xiao Mansion. Napakalaki ng kasalanan niya. Pakiusap, mahal na hari, bigyan niyo po ng katarungan ang matandang lingkod na ito. Totoo po iyon. Buti na lang at ang gobernador ay nagdala ng mga sundalo para huliin ang kriminal na ito. Mahal na hari, ang taong ito ay nagsalita pa ng masama kanina. Sinabi pa niyang ang mahal na hari ay nakikipag-inuman lang sa mga ordinaryong sundalo. Napakawalang galang niya talaga. Sinusunod ko lang po ang batas ng dakilang siya. Tumigil ka. Ginagamit mo pa ang batas ng dakilang siya bilang dahilan. Nang hindi man lang nag-iimbestiga o kumukuha ng ebidensya, ay nagpataw ka na agad ng parusa sa iba, pati na ang ubusin ng buong pamilya. May karapatan ka pa bang banggitin ang batas ng dakilang siya? Uminom ako kasama ang mga sundalo noong sumabak kami sa giyera. Lahat ng mga general at kawal ay maaaring magpatunay niyan. Kailangan ba na utusan ko silang magulat sa iyo isa-isa? Hindi po, mahal na hari. Patawarin po ninyo ako. Mahal na Reyna. Alalahanin po ninyo ang aking katapatan. Pakiusap po, maawa po kayo. Maawa? Ang lahat ng ginawa at sinabi mo sa Xiao Mansion, bago pa man ako pumasok sa Xiao Mansion, ay naiulat na sa akin ng mga tauhan ko. Mahal na Reyna, nakinig lang po ako sa mga sinabi ni Lord Xiao. Patawarin po ninyo ako. Prefect, ikaw. Tumahimik ka. Mahal na Reyna, ako po, ngayon din po ay puputulin ko na ang ugnayan ko sa taong ito. Mahal na Reyna, akong si Xiaoyan ay hindi makakapayag. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang titulong duke na hindi makuha-kuha ng mga ninuno ko kahit itaya ang kanilang buhay ay pwedeng pekein lang ng ganoon kadali? Kung ang mahal na Reyna ay kakampi sa kriminal na ito, kung gayon ang lahat ng may hawak ng titulo sa Great Xia ay hinding-hindi susunod. Kawal, ilabas ang aking utos ng pagkakaloob ng titulo noong 8 taon na ang nakakalipas. Basahin niyo iyan sa kaniya. Ayon sa utos ng langit, narito ang pahayag ng Reyna. Dahil sa ipinakitang galing ni General Marshal Shenwei Li Qingshan sa pagsakop sa iba't ibang lupain, ngayong nasupil na ang 8 bansa sa kanluran at nakapagbigay ng karangalan sa Great Xia, ginagawaran si Li Qingshan bilang Duke Protector of the Realm, isang titulong mamamana ng mga susunod na henerasyon. Ito ang utos ng Reyna. Ikaw. Totoo bang ikaw si Duke Protector of the Realm? Qingshan, ipauubaya ko na sa iyo ang gagawin kay Xiao family. masusunod ang lahat ng gusto ng aking asawa. Hongling, tanda ng pagiging mag-ama natin, sa loob ng mahabang panahon, alang-alang sa lahat ng sakripisyong ibinuhos ko sa iyo noon, ikaw. Tulungan mo akong makiusap sa mahal na hari. Makiusap ka kay Duke Protector of the Realm para sa akin. Oo nga anak, sa hinaharap ay tayo, at si Duke Protector of the Realm ay iisang pamilya na. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng nangyari. Ako ang iyong ina at ikaw ay bahagi ng aking buhay, magkadugtong ang ating mga puso. Ate, noon ay isa lamang akong batang walang muwang. Ikaw pa rin ang pinakamamahal kong ate. Iligtas mo ako. Ama, noong pilit mo akong pinarusahan, noong binalak mong saktan si Ping-an ng tuluyan, naisip mo ba kahit minsan na ako ay anak mo? Pinalaki mo ako, ngunit itinuring mo lang akong kasangkapan para sa politika. Noong pinili kong magpakasal sa taong tingin mo ay walang halaga sa kapangyarihan, noong ikinasal ako kay Qingshan, hindi na ako naging anak para sa iyo. Hindi ba?
Ina, para sa iyong pekeng dangal. Itinuring mo kami ni Ping An bilang kahihiyan ni Xiao family. Kailan mo pa natandaan na ako ay ang anak na dinala mo sa iyong sinapupunan? Hongyun, ipinangako ko sa iyo na proprotektahan kita habang buhay. Pero ikaw pa. Ikaw ang pinakamasakit na nanakit sa akin. Ayoko na silang makita pa. Mula ngayong gabi, hindi na ako ang anak ni Xiao family. Mga kawal, ipahayag ang aking utos. Bawiin kay Xiaoyan ang posisyon ng pangatlong ranggong Marquess. At ito ay kay Madam Protector of the State na si Xiao Hongling ibibigay. Ang lahat ng iba pang miyembro ng pamilya Xiao ay gagawing ordinaryong mamamayan, ang mga babae ay magiging alipin, at ang mga lalaki ay ipadadala sa hukbo. Ate, tulungan niyo po ako, ate. Hindi ko kayang maging magsasaka. Hindi ko kaya ang trabaho ng magsasaka. Tama ka, anak. Bilisan mo, tulungan mo si inay na magmakaawa sa mahal na hari. Bilis! Mabait kong manugang. Halatang-halata naman na pinapahalagahan ka ng mahal na hari. Bilis, tulungan mo ako. Tulungan mo akong magmakaawa sa mahal na hari. Tama na. Kasalanan natin ang lahat ng ito. Ito na ang ating karma. Mahal na hari, tinatanggap ko, si Xiaoyan, ang inyong utos. Noong mawala ka, iyon pala ang dahilan. Ang pinuno ng hukbo ng Western Regions ay sadyang napakawalang hiya. Kung hindi dahil sa tulong ng langit, ako, baka hindi na kita muling nakita. Mahal na hari, mayroon akong isang bagay na nais hilingin na sana inyong pagbigyan. Sabihin mo lang. Hinihiling ko na bawiin ang inyong kautusan. Wala akong balak maging Duke Protector of the Realm. Gusto ko lang maging isang ordinaryong tao at mamuhay ng payapa kasama ang asawa at anak ko. Sige, dahil iyan ang nais mo, masusunod ang gusto mo. Salamat po, mahal na hari. Bago ako magretiro, nais ko ring humingi ng isang katungkulan. Sabihin mo lang anumang posisyon sa buong Great Xia. Basta't sabihin mo, ibibigay ko sa iyo. Ang posisyon lang po ni Pacification Commissioner ang nais ko. Gusto ko lang po ang posisyon bilang tagapamayapa. Tagapamayapa? Natatandaan ko na ang tagapamayapa ay isa lamang mababang posisyon sa ikapitong baitang na pangunahing responsable para sa mga pamilya ng mga sundalong nawala sa pakikipaglaban. Tama po kayo. Ayaw ko pong mangyari ang aking sinapit sa iba pang mga sundalo. Ilabas ang kautusan. Itinatalaga si Li Qingshan bilang tagapamayapa ng Great Xia. Salamat po, mahal na hari. Gusto ko na pong simulan ang pagbibilang sa mga sundalo, kaya hihingi po sana ako ng pahintulot na pumunta agad sa kampo sa hangganan. Pinapahintulutan kita. Mahal na hari, siya. Huwag mo nang ituloy. Alam ko. Dahil isinilang ako sa pamilya ng hari. Ako at siya ay nakatadhana na talagang hindi para sa isa't isa. Naiinggit ako sa babaeng si Xiao Hongling. Napakasuwerte niya. Hongling. Iiwan mo na naman ba ako? Pupunta lang ako sa hangganan at babalik din agad. Hindi pwede. Simula sa araw na ito, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Sino ang mag-aalaga kay Ping An? Ang batang si Ping An, kanina pa nangungulit kay Liu Feng na tauhan mo na isama siya sa kampo para maglaro. Ang sabi niya ay gusto niyang maging katulad mo, maging malakas para maprotektahan ako. Nung kasing edad niya ako noon, pumasok ako sa hukbo para lang makakain. Kamukhang kamukha ko talaga ang batang iyon. Kaya pwede na ba akong sumakay sa kabayo?
Tayo na. Hiya. Hiya. Huwag kang malikot. Dito na lang tayo. Ang ginagawa niyo sa akin? Hindi ba kayo natatakot parusahan ng langit? Parusan ng langit, Hump. Sinaktan mo ang aming korporal. At ang hindi ka pagbayarin agad ng tuluyan ay isa ng malaking utang na loob. Iyan ay dahil ang inyong korporal ang unang kumuha sa pensyon ng aking biyudang ina. Anong pinagsasabi mo? Sino ang makakapagpatunay na biyuda ang ina mo? Ang ama ko ay sundalo ng Great Xia. Kamakailan lang ay nawala siya habang nakikipaglaban sa mga bandido. Itinago niyo ang balita sa amin at ngayong nalaman na ang totoo, sasabihin niyo namang ang ama ko ay hindi sundalo ng Great Xia, kundi isang bandido. Kami ang masusunod sa sasabihin namin. Ikaw. At ikaw naman, ngayon din ay ipapadala na kita sa baba para makita mo ang bandido mong ama. Hindi bandido ang ama ko. Huwag kang masyadong magmadali. Tingnan mo, itong babaeng ito, bagaman medyo kayumanggi, ay napakaganda ng kanyang muka. Maganda rin ang kanyang katawan. Bakit hindi? Walang ibang tao rito. Talagang angkop dito. Anong gagawin mo? Malalaman mo rin mamaya. Wag po. Qingshan, malapit na ba tayo? Malapit na. 8 taon na ang nakakalipas nang dito mismo ako iniligtas ng isang batang babae. Pamilyar ako sa lugar na ito, madalas kaming manggaso rito. Ito ang pinakamalapit na daan patungo sa bayan ng militar. Tara, Saklolo, tulungan niyo ako. tumigil kayo. Inatake mo ang mga opisyal ng Great Xia at parurusahan kita. Kuya, sa wakas ay bumalik ka na. Sinabi ni Kuya na babalik ako, kaya tiyak na babalik ako. Hongling, tulungan mo muna ako sa kanya at ako na ang bahala sa mga taong ito. Miss, ayos ka lang ba? Hoy, bata, dahil sa pag-atake sa mga sundalo ng Great Xia, alam mo ba na ayon sa batas ng Great Xia, tapos ka na. Ayon sa batas ng Great Xia, ang pang-aabuso sa isang babae ay dapat parusahan ng mabigat, iparada sa kalye ng 3 araw upang huminahon ang galit ng taumbayan. Sinungaling? Dito sa kampong militar na ito, walang ganoong klase ng batas. Tama. Kung ano ang sinasabi namin, iyon ang batas ng Great Xia, magagawa namin ang anumang gusto namin. Kayong dalawa ay mga hamak na tao. Hindi kayo karapat-dapat na maging sundalo ng Great Xia. Kayong dalawa? Ngayon din, hubarin nyo ang mga uniformeng iyan. Bata, huwag kang magsisisi. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ito? Masyadong pamilyar sa akin ang bagay na iyan. Isang hudyat para sa lahat, libo-libong mga sundalo ang darating. Napakakamahal ng paggawa ng mga signal sticks na ito. Sa bawat 300 sundalo ay isa lamang ang mayroon nito na ginagamit lamang tuwing may lulusob na mga kalaban. Pero kung kani-kanino nyo lang ito ginagamit. Nagsilbi ka ba talaga sa militar? Dati akong nagsilbi, pero ngayon, ako si Li Qingshan, ang Special Envoy ng Great Xia, ipinadala rito sa hangganan para asikasuhin ang mga naiwan ng ating mga sundalo. Kayong dalawa, hubarin nyo ang inyong mga uniforme sa harap ko. Huwag nyo akong piliting ulitin ito. Kayong dalawa, ihatid nyo kami sa kampo
Bilis! Tara na. Ganyan po ang nangyari. Magnanakaw at kukunin ang pera para sa pamilya ng mga sundalo. At ang pamilyang nais lamang na magtanong ay sinasaktan. At ang mas malala ay gagawan pa ng masama ang mga naiwang anak ng mga bayani. Sa loob ng ating bansa, hindi ko akalaing may nagaganap na ganitong kasamaan. Hongling, nai-report na ba ito sa autoridad? Nai-report na po sa lokal na tanggapan ng kampo. Huwag kang mag-alala, aking kapatid. Ako na ang bahala sa iyo. Sisiguraduhin kong mabibigyan ng katarungan kayo ng iyong ina. Dapat ay magpasalamat kayong dalawa. Dahil kung nasa militar pa ako, malamang ay natapos na kayo dahil sa pagsuway nyo sa batas. Kay lakas naman ng loob mo. Napakalakas ng loob mo. Sir, boss. Boss, sir, kailangang iligtas nyo kami. Habang tinutupad namin ang aming tungkulin, ay bigla kaming sinugod ng kriminal na ito. Kayong dalawa, nagawa niyo pang baligtarin ang katotohanan. Mahal na opisyal, ako po ang nag-ulat ng kaso kanina. Kami ng asawa ko po habang papunta sa kampo ng militar. Ay nakasalubong ang dalawang ito, tinangka nilang bastusin ang pamilya ng isang pumanaw na sundalo, kaya sila ginapi ng asawa ko. Kasalanuan yan. Ang babaeng iyon ay gumamit ng kanyang amang bandido na natalo ng ating hukbo. Nagpanggap silang mga sundalo ng Dacia, si General Lin mismo ang humatol sa kanya ng kamatayan. Totoo po iyon, boss. Sa katunayan, ay silang dalawa ang tumulong sa bilanggo at sa pilitan pa kaming pinahubad ng uniforme para hiyain. Isang batang general si General Lin at nangahas pa kayong manghiya ng mga opisyal? Anong gagawin mo? Ako ang pinuno ng tanggapan sa hangganan ng Great Xia, isang opisyal ng ikasiyam na antas na itinalaga ng korte. Kapag may nangyaring masama sa akin, ito ay ituturing na pagtataksil. Ang sibat ko ay para lamang sa mga kalaban kung paparusahan kita. Madudungisan lang ang aking sibat. Ang Great Xia, ikapitong antas ng opisyal na tagapamayapa. Nagbibigay-pugay po ako sa inyo, 4 na banal na general ng Great Xia. Tumayo ka na. Masyado po kayong abala, banal na general. Ngunit nagawa niyo pa ring bumisita rito sa kampo ng hangganan. Isang malaking karangalan po ito para sa amin. Huwag ka ng maraming satsad. Nalaman ko mula kay Liu Feng, 3 araw nang nakalilipas. Nang Shenwei Marshal ng Great Xia ay pupunta rin sa kampong ito balang araw. Paano na po ang ating mga plano? Bago dumating ang Marshal, itago mong mabuti ang lahat ng mga ilegal nating ginagawa. Opo, masusunod po. Ulat po. General lang, may gumagawa po ng gulo sa kampo. Tinangay po nila si Murongkian na hinatulan nyo na mawala na. At sinaktan pa nila ang pinunong sumubok magpahinto ng gulo. Napakalakas ng loob. Sino ang taong iyon na gustong maparusahan? Mauna na po ako para asikasuhin ang bagay na ito. Si. Mabuti, tara na. Ngayong araw na kaya darating ang Marshal. Hindi maganda ito. Tiyak na magkakagulo. Hindi ko po alam na darating ang isang kagalang-galang na opisyal. Pasensya na at hindi kita sinalubong ng maayos. Sana ay mapatawad niyo po ako. Ginoong gobernador? Alam mo ba ang parusa sa pagprotekta sa mga kriminal? Kung ano ang nararapat sa iyo? Ito po kasi, wala po akong kinalaman sa dalawang iyon. Naniwala lang po ako sa mga bali-balita. Lahat ng ito ay pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Magpapahanda po ako agad ng isang piging para humingi ng paumanhin sa inyo. Kung gusto mong humingi ng tawad, pumunta ka sa tamang lugar para gawin iyon. Mga tauhan, huliin siya at dalhin sa kulungan. Ako mismo ang magtatanong sa kanila. Sir, ang lakas ng loob mo. Sinong hangalang nangangahas na manggulo sa teritoryo ko? Ginoong Lin po, sa wakas ay dumating na kayo. Ang lalaking ito ay palihim na itinali ang iyong mga sundalo at noong ipinagtanggol ko sila, pati tuloy ako ay gusto niyang igapos at parusahan. Napakabilis magbago ng iyong panig.
Sino itong babaeng mahilig makisawsaw sa usapan? Mabuti at alam mo ang iyong lugar. Saan ka galing? Sir, Akala ko naman kung sinong makapangyarihang tao. Iyon pala ay isa lamang siyang hamak na maliit na opisyal. Tingnan mo ang itsura mo. Kung hindi lang dahil sa pagbibigay mo sa akin ng pabor, ay matagal na kitang tinanggal sa iyong posisyon bilang pinuno ng opisyong ito. Ginoong Lin, maawa po kayo. Isa ka lamang bantay sa hangganan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na magtalaga ng mga opisyal ng gobyerno? Isang hamak na opisyal ka lamang. Wala kang karapatang kausapin ako ng nakatayo. Lumuhod ka. Ako ay isang ika-4 na antas na bantay sa hangganan, isang makapangyarihang opisyal. Ikaw na isang hamak na opisyal ay nararapat lang na lumuhod habang kinakausap ako. Sa ating bansang Dacia, ang mga sibil at militar na opisyal ay hindi kailangang lumuhod sa isa't isa. Kahit pa ang dumating dito ay ang pinakamataas na general, hindi ko pa rin kailangang lumuhod. Dahil mukhang bata ka pa, malamang ay galing ka sa isang pamilya sa kabisera na may mapagmataas na batang Panginoon. Masyado kang makalibro? Sa politika, dapat kang matutong sumunod sa agos. Magandang pakinggan ang pagsunod sa agos. Pero ang totoo, hindi ba't ang ibig mo lang sabihin ay magsama-sama ang mga masasamang tao? Napakalakas ng loob mong hamak na commissioner. Ang mas mataas na posisyon ang laging nasusunod. Mas mataas sa iyo si General Lin ng 3 antas, pero nagagawa mo pang maging ganito kawalang galang. Isang hamak na ika-4 na antas, ang lakas ng loob na magutos. Dahil ako ay isang 3 antas na markis, hindi ba't dapat ay ikaw ang lumuhod sa harap ko? Mahal na Marquis. Bakit ka natataranta? Ang titulong markis ay isang titulo lang. Ang 3 antas na iyan ay walang tunay na kapangyarihan. Huwag lumuhod. Tumayo ka. Wala kang isang salita. Dahil ikaw ay isang markis, hindi kita pakikialaman. Pero naging bastos siya sa kanyang nakakataas. Kung hindi ko siya parurusahan ngayon, paano ko mapapanatili ang respeto sa akin dito sa kampo? Sino pa ang makikinig sa akin? Mga tauhan, dalhin siya at ang kriminal na si Murong Qian sa loob ng kampo. Kung balak niyo siyang hawakan, ako muna ang harapin niyo. Ayos lang ako. Bilang isang komisyoner, balak ko naman talagang pumunta sa kampo para kamustahin ang mga sundalo. Puntahan mo si Liu Feng, may kakaiba sa bayang ito sa hangganan. Sasama ako at si Murong Qian sa iyong kampo. Tara! Lakad. Huwag kang matakot, narito lang si Kuya. Wala nang mga ngahas na mang-api sa iyo. Mga tao, kunin niyo ang 2 ito at parusahan sila sa lugar na ito. Anong sabi mo? Hahaha, ngayon ka pa natakot? Huli na ang lahat. Nang hubarin mo ang aming uniforme, sa sandaling iyon, ituring mong tapos na ang buhay mo. Anong karapatan ng kampo na ito na direktang magparusa sa isang 7 antas na opisyal na itinalaga ng palasyo? Karapatan? Dito sa loob ng kampong ito, ako ang masusunod at sa buong bayang ito, ako rin ang masusunod. Dito sa loob ng himpilan, ang buhay ng lahat ay nasa mga kamay ko dahil ito ay espesyal na pahintulot ng hari. Inaabuso mo lang ang pribilehiyong binigay ng mahal na hari sa iyo. Ang layunin ng mahal na hari ay para labanan mo ang mga naninira sa ating hangganan at ang mga kriminal. Hindi ba't ganoon kayo? Pagkatapos kayong parusahan, gagawa ako ng ulat at sasabihin kong ang opisyal ay nakipagsabuatan sa anak ng kriminal at nagpakalat ng masasamang sabi-sabi laban sa hukbo, kaya hinuli ko kayo at pinarusahan. Binabaluktot mo ang katotohanan, gumagawa ng mga maling paratang at basta-bastang nananakit ng mga mamamayan. Tingin ko itong posisyon mo bilang isang opisyal ay tapos na. E di papalitan ko ang dahilan. Ang opisyal ay nakipagsabuatan sa mga kalaban, tinapos ang ating mga sundalo at dahil doon ay pinarusahan dahil sa kasalanang pagtataksil. Napakawalang katuturan. Siguradong magsasagawa ng investigasyon ang pamahalaan at doon ay malalaman nila na puro kasinungalingan lang ang lahat. Oo nga pala. Kailangan pang harapin ang investigasyon, kaya kailangan ng mga ebidensya. Ako ay... Ikaw? Sapat na ba ito?
Sapat na ba iyan? Ikaw, Ang dalawang inutil na ito, pinalampas ko sila sa isang napakasimpleng bagay pero nagawa pa rin nila akong gawa ng gulo. kahit na sabihin nating ang ebidensya ng kanilang kasalanan ay malinaw, dapat ay sa ilalim pa rin sila ng parusa ng batas ng Great Shia at hindi sa ilalim mo. Sinong nagsabi na may ebidensya sila? Kayong dalawa, kung may ebidensya nga kayo, ilabas niyo ito para makita ng Ginoong ito, pati na rin ang sinasabi niyang batas ng Great Shia. Ano? Sa tingin mo ba, may batas pa? Nandyan pa ba ang batas ng Great Shia? Dito sa hangganan ng militar, ang bawat salitang bibitawan ko, ang siyang nagiging batas. Hindi ko akalaing ang hangganan ng Great Shia ay nabulok na ng ganito. Ngayon, malalaman niyo rin ang tunay na dahilan. Ang matandang tatay ni Murong Qian ay isa ng sundalo ng Great Shia. Pero matanda na siya at mahina, nagkataon namang kailangan naming ubusin ang mga bandido para makakuha ng merito. Kaya naman, isinama ko ang mga gaya ng tatay niya na matatanda at mahihinang sundalo at itinuring silang mga bandido para tapusin. Para mas lumaki ang aking merito. Hayop ka. Masama kang tao, lalabanan kita hanggang huli. Bitawan mo ako. Kuya, Neng, ama, napakasakit ng kinahinatnan ng aking ama. nandito si Kuya, magtiwala ka sa akin. Siya? Ngayon, wala nang makakapaglitas sa iyo? Ngayong araw, walang makakaligtas sa iyo. Pumatay ka ng inosente para sa sariling karangalan at hindi mo matatakasan ang parusa. Pumatay ng inosente? Kaming mga sundalo, para umangat ang ranggo, ay umaasa lang sa aming mga naging tagumpay sa digmaan. Sa panahon ngayon, dahil kay Grand Marshal ng Tianwei ay naging napakatahimik ng mundo, kaya saan ako kukuha ng karangalan? Sa kampong ito, bakit may isang hayop na katulad mo? Isa kang kahihiyan sa kampo. Kahihiyan ka ng mga sundalo ng Dacia. Kahihiyan? Mula sa pagiging hamak na sundalo, unti-unti akong nakaakyat sa posisyong ito at ang lahat ng ito ay dahil sa mga karangalang tulad nito. Karangalan? Ginamit mo ang buhay ng mga kasama mo para sa karangalan? Sa tingin mo ba karapat-dapat silang ituring na kapatid? Kung gusto ko silang mawala, ay mawawala sila. Tumahimik ka. Ang mga sundalo ng Dacia ay magkakapatid lahat. Ang bawat tao na nagtiwala sa likuran mo at nagkatiwala ng buhay nila sa iyo ay itinuturing nating kapamilya. Sila? Kapatid? Huwag mo akong patawanin. Napakalayo ng agwat ko sa kanila, isa akong general. General ka man o ordinaryong sundalo? Ang ugnayan nyo ay ang pagtitiwala ng buhay sa isa't isa. Wala akong anumang ugnayan sa kanila. Tanging utos at pagsunod lamang. Ang utos at pagsunod ay hindi kayang bumili ng katapatan. Tanging katapatan sa katapatan lang para ang mga sundalo ng Dacia ay maging walang katapat. Heis, wala talagang kahit na anong pagpapahalaga sa samahan si General Lin. Totoo yan. Kung hindi ako nagtitiwala sa inyo na babantayan nyo ang likuran ko, ay baka wala na ako ngayon. Manahimik kayong lahat. Gusto niyo bang magrebelde? Ang samahan ng mga sundalo ng Dacia ay nabuo sa gitna ng matitinding labanan at paghihirap at hindi kailanman mabubura. Pero ikaw, para lang sa karangalan, ay nakuha mo pangsaktan ang iyong sariling kasamahan. Parang tinapos mo na rin ang sarili mong landas. At ano naman? Ang bawat sundalo ng Dacia ay hinding-hindi ka mapapatawad. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Mga tauhan, hulihin ang dalawang iyan at tapusin sila. Anong ginagawa nyo? Lalabag ba kayo sa utos ng militar? General ka man, hindi mo man lang mapansin na magre-rebelde na ang iyong mga sundalo. Bilang isang general, na ang sariling mga sundalo ay magre-rebelde na, hindi mo man lang ba napansin? Magre-rebelde? Anong binabalak mong gawin? Ako pa rin ang inyong general. Handa kaming magsakripisyo para sa tunay na nakakaunawa sa amin at hindi ka karapat-dapat maging general ko. Napakagaling mo talagang magsalita, Pacification Commissioner. Dahil lang sa iilang salita, ang sarili kong hukbo ay nagawang mag-alsa laban sa akin. Kahit ang dahilan kung bakit nagre-rebelde ang iyong hukbo ay hindi mo pa rin alam. Ang espiritu ng aking Great Shia na hukbo ay nagkakaisa mula taas hanggang baba. Simula ng talikuran mo ang iyong mga tauhan para lamang sa kaunting karangalan, hindi na kayo magkaisa kailanman. Inaani mo lang ang iyong itinanim.
Alam ko namang ang mga basurang ito ay hindi maaasahan. Mabuti na lang at may nakahanda akong plano. Naglakas loob ka? Talagang magkaroon ng sariling hukbo? Inakala mo ba talaga na ganoon ako katanga para kalabanin sila nang walang pag-iingat? Ito ay pagtataksil, isang krimen na idadamay pati ang buong pamilya mo. Kapag wala na kayo, sinong makakaalam? Makinig kayong lahat. Sino man ang tumapos sa dalawang ito ngayon, ang ginawa ninyong pag-aalsa kanina ay kakalimutan ko na. Kung hindi, ituturing kayong kriminal tulad ng tatay ni Murong Kian at parurusahan ng malupit. Ang mga lihim na sundalong ito ay kayang talunin ang 100 nating tauhan. Kami ay... Sa ginagawa ninyo, hindi ba kayo nahihiya sa ama ko? Sa ginagawa nyo, haharap pa ba kayo ng may dangal sa aking ama? Ang aking ama at kayong lahat ay parang magkakapatid. Tio Zhang, naaalala mo pa ba ako? Noong bata pa ako, tinutulungan mo akong umakyat sa puno. Tio Lee, nakalimutan mo na ba? Sinalo ng tatay ko ang saksak na para sa iyo. Ang pilat sa kanyang likod ay kasing haba ng braso. Sa iba pang mga tiyo, kahit hindi ko kayo kilala, ngunit gaya ng aking ama, kayo ay mga great siya na kawal din. Bakit kailangan nating maglaban-laban ngayon? Bakit kayo nakatunganga lang? Sugod. Wala na ang kanyang ama. Noong buhay pa siya, siya ay tunay na kapatid sa akin. Ako ang tatay niya, simula ngayon. Kung hindi dahil sa ama niya, noon pa sana ako nawala. Kaya ngayon, ako na rin ang kanyang magulang. Kami rin ay kanyang ama. Kami rin. Mga magulang mo rin kami. Kami rin ay tatay mo. Kami rin. Kaming lahat. Napakasama ng taong ito, nararapat lamang siyang parusahan ng lahat. Neng, pumunta ka sa iyong ama para ipaglaban ang hustisya. Haha, siya lang. Umalis kayo sa daan, ako mismo ang tatapos dito. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa tatay ko. Pagbayarin mo ako para sa kinuha mong buhay ng tatay ko. Binibini, kung hindi mo siya kayang tapusin, nandito rin ako. Nandito rin ako. Itataya ko ang buhay ko para matulungan ka. Tutulungan ka rin namin. Tutulungan ka rin namin. Isang grupo ng mga walang saysay na tao. Mukhang magagawa mo na rin na sumunod sa tatay mo. Pagbabayarin kita. Kuya, Sinabi ko na sa iyo, nandito ako. Sugod, tapusin silang lahat. Kasamahan, pahiram muna ng sandata. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Gumamit ka ng maling parusa at nagmaltrato ka ng tapat na tao, dapat ka nang mawala. Hindi mo ako pwedeng galawin. Ang nasa taas ko ay isa sa 4 na dakilang general, si Hibing. Hibing? Tama. Si Lord He ay isa sa 4 na dakilang general ng Dacia. Ang 4 na dakilang general ng Dacia na nagbabantay sa 4 na sulok ng ating bansa. At ang hangganang ito sa Hilaga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Lord He. Kahit pa dumating siya rito, ang kasalanang ginawa mo ngayon ay hindi mababawasan ng kahit konti. Masyado pang mababa ang ranggo mo kaya hindi mo alam kung gaano kalakas ang 4 na dakilang general. Nabalitaan ko na ang mga general ay kapantay ng pinakamataas na opisyal sa palasyo. Kapantay? Kahit ang pinakamataas na opisyal kapag nakaharap ang general ay kailangan ding lumuhod. Sinabi ko na sa iyo, hindi kailangang lumuhod ng opisyal na sibil sa opisyal na militar. Ang mga prinsipyo mong iyan ay walang silbi sa 4 na dakilang general. Wala na ang dakilang marsyal at ang tanging makakaprotekta sa Dacia ay ang mga apo ng 4 na dakilang general. Sila ang nagsisilbing matatag na pundasyon ng buong Dacia. Sino ang maglalakas loob na hindi lumuhod? 8 taon na? 8 taon lang akong nawala? Pero naging ganito na ang kalagayan ng hukbo. Tingin ko, kahit parusahan kita, hindi pa rin ito mareresolba ang lahat. Ha? Natatakot ka lang talagang kumilos. Kuya, narinig ko kay tatay na ang 4 na dakilang general na ito ay napakamakapangyarihang mga tao. Baka hindi na tayo makapaghiganti. Huwag kang mag-alala, nandito si Kuya. Tiyak na makakakuha tayo ng katarungan para sa tatay mo. Mga tauhan, dakpin siya.
Ako mismo ang magtatanong sa taong ito. Opo? Opo. Huwag na kayong magabala. Huwag na kayong magabala. Lord He, bilisan mo at iligtas mo ako. Itong lalaking walang galang na ito ay naglakas loob na dakpin ako at parusahan. Parang hindi kanya nirerespeto ah. Tapos ka na bata. Kapag kinalaban mo si apat na banal na general ng Great Xia, isa lang ang kahihinatnan mo. Hibeng. Nandito ka ba para manahimik ang saksi? Brother King Shan, bakit mo naman nasabi yan? Nagdala pa nga ako ng 30,000 mga sundalo para lang iligtas ka. Ililigtas ako? Siguro ay takot kang Mai. Maungkat akong kahit ano mula sa kaniya? At ang 30,000 sundalo ay higit pa sa kailangan para iligtas ako, sapat na iyan para pabagsakin ang buong himpilan ng militar sa hangganan. Nagbibiro po kayo, Ching Shan. Ganoon ba? Ang kabayo ni Liu Feng. Li Qingshan, swerte mo. Great Xia Divine General He Bing. Malugod po nating tanggapin ang pagbabalik ni na General Marshal Shen Wei at Duke Protector of the Realm. Maligayang pagbabalik po kina General Marshal Shen Wei at Duke Protector of the Realm. Ikaw pala si General Marshal Shen Wei, Duke Protector of the Realm? Siya nga ang dakilang bayani na nagligtas sa ating Great Xia 8 taon na ang nakakalipas. Hahaha, napakagaling. Nagbalik na ang ating bayani. Uy, tumayo kayo, huwag nang lumuhod. Hindi na kailangang lumuhod ng lahat. Lahat kayo ay bayani ng aking Great Xia, kaya hindi nyo kailangang lumuhod sa akin. Tumayo na kayong lahat. Gaya ka pa rin ng dati. Napakalinaw ng pandinig. Ching Shan. Ayos ka lang ba? General? Tara na. Pumunta muna tayo sa kampo ng militar upang tipunin at asikasuhin ang mga dokumento ng mga kawal sa hangganan para hindi na makaabala kay Lord He habang inaayos niya ang gulong ito. Handa na ang lahat ng plano. Maaari na po tayong magsimula. Sige. Sa wakas, ay dumating din ang araw na ito. Li Qingshan, buong buhay mo akong minaliit. Ngayon ang araw, para tapusin ang lahat sa atin. Ching Shan, kakakita ko lang kay Hibing. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi lang yon, kung hindi kayo nakarating agad, malamang ay naglaban na kaming dalawa. Ano? Pumunta lang ako sa kampo upang pakalmahin lang siya. Liu Feng, pumunta ka agad sa mahal na hari para humingi ng mga sundalo. Magkakaroon ng malaking gulo dito sa hangganan. Kuya, ano bang nangyayari? Hindi katakataka na ganyan siya. Dahil sa pagtatala ko pa lang, ay sobra na ang galit ko. Itong si Hibing, ang lakas ng loob niyang gumawa nito. Sila ay hindi lang nagnakaw sa mga benepisyo ng mga sundalong namatay sa pakikipaglaban, kundi kinuha rin nila ang pondo para sa pagkain ng hukbo. Tama ka. Kapag ang hukbo ay nagkaproblema sa pagkain, siguradong hihina ang kakayahan nilang lumaban sa giyera. Lintik, talagang nakakagalit sila. Sir, masamang balita po. Ano yon? Nag-aklas na si Hibing. Tinapos nila ang mga guwardiya sa kampo at kinontrol ang hukbong nasa hangganan. Pinalibutan na nila ngayon ang munisipyo ng kampo at kapag nakuha pa nila ito, mawawala na sa atin ang buong kampo. Ang Hibing na iyan, hindi ko pa siya hinahanap pero siya na mismo ang lumalapit sa akin. See? Ching Shan? Kuya? Ching Shan, anong nangyayari sa iyo? Kuya, ayos na lang ba? Ching Shan. Hala, Ching Shan. Ching Shan, dahil ba ito sa ilang araw mong pagbabasa ng mga dokumento, kaya ka ba sobrang napagod?
Hindi, parang nalason si kuya. Paano itong nangyari? Nandito lang tayo sa iisang bubong. Bakit tanging si Qingshan lang ang nalason? Lagot? May problema sa librong ito? May amoy ito ng gamot ng itim na kamatayan. Sinumang makalanghap nito ay mawawalan agad ng malay at sa loob lang ng 15 minuto ay maaari siyang mawala. Bakit nagkaganito? Anong gagawin natin? Qingshan, Sinabi sa akin ni Itay na tanging ang mamahaling gamot na damo ng buhay at kamatayan lang ang makakalunas dito. Pero sa ganitong oras, saan tayo makakahanap niyan? mayroon ako. Isa ito sa mga regalong ibinigay sa akin ng hari para sa kasal. Pero hindi ko alam kung paano ito gagamitin. Tinuruan ako ni Itay. Ako na ang gagamot kay kuya. Huwag kayong mag-alinlangan na pasukin ang tanggapan. Dahil hindi na makakalaban si Li Qingshan ngayon. Napakatalino niyo po, sir. Dahil sa sobrang pagbabasa ng mga dokumento ni Li Qingshan, hindi na niya napansin ang lason na isinama natin doon, malamang ay mawawala na siya ngayon. Mga kapatid, sugod na. Parusahan niyo si Li Qingshan at tapusin ang kanyang buhay. Agawin natin ang kampong ito, lusob. Binibini, may matinding lason ang bagay na ito. Hongyun, huwag mo muna kainin iyan. Sabi sa amin ni tatay, kailangang nguuyin ang damong buhay at kamatayan upang makuha ang lunas sa loob nito para maipakain at mailigtas ang nalason. Mag-asawa kami ni Qingshan. Ako na ang gagawa nito. Kailangan ng oras para maligtas si kuya. Si ate ay isang mahal na opisyal din. Ikaw lang ang makakapagkumbinsi sa kanila na ipaglaban si kuya. Si. Ako si Marquis ng Jinling Xiao Hongling. Makinig kayong lahat sa utos ko, protektahan niyo si Qingshan, parusahan ang mga traidor. Protektahan si Qingshan at puksain ang mga traidor. Sumama kayo sa akin. Protektahan ninyong mabuti si Qingshan. Walang sino mang makakaprotekta sa inyo ngayon. At kailangan ninyong lahat na mawala. Hibing, talagang nangahas ka pang magrebelde. Gusto ko lang sana napalakasin ang aking hukbo. Pero bigla kayong dumating dito sa hangganan para imbestigahan ako. Kaya wala na akong ibang magagawa pa. Kapag may nangyaring masama sa hangganan, ang depensa ng dakilang siya ay magkakaroon ng napakaraming kaguluhan. Kung masakop ng mga kaaway ang hangganan, ang 8 taong kapayapaan ng dakilang siya ay masisira dahil sa ginagawa mo. Kapayapaan? Kapayapaan ang pinakaayaw kong bagay. Ang kapayapaan ay nangangahulugang wala ng digmaan. At hanggang ngayon ay isa pa rin kaming mga Divine General ng 4 na direksyon. Pero pagdating ng araw na talagang wala ng digmaan ng dakilang siya, balang araw ay itatapon na lang tayo. Isa kang baliw. Baliw? Ang kaguluhan ay isang paraan para makaangat. Dati kaming mga bayani ni Qingshan. Dahil sa pakikidigma, unti-unti, nakaabot kami sa posisyong kinalalagyan namin ngayon. Narinig ko mula kay Qingshan na dati ka raw niyang tauhan. Paano mo siya nagawang traidurin? Naging General Marshal Shenwei lang siya. Dahil sa swerte. Hindi hamak na mas malakas ako kaysa sa kanya. Pero kayong dalawa ay parehong mga sundalo na lumalaban para sa bayan. Bago pa man ang lahat, dapat ay lumalaban para sa bayan, para sa inyong mga kasamahan. Pero naging dahilan ka pa ng lahat ng kaguluhang ito. Sa tingin ko ay nagsasayang ka lang ng oras. Kaya hindi na ako makikipagtalo pa sa iyo. Mga tauhan, tapusin na ninyo ang Li Qingshan na yan. Kasama na ang kanilang mga pinuno. Mga tao,
Dalhin ang Li Qingshan at ang kanilang ulo at siguraduhin mapaparusahan silang lahat. Sumama kayong lahat sa akin. Handa tayong ibigay ang lahat para protektahan si Qingshan. Sugod. Ang babaeng ito ay wala naman palang alam sa sining ng pakikipaglaban. Boss, nakikita ko na may ganda ang babaeng ito. Imbes na tapusin siya agad, bakit hindi muna kami magsaya kasama siya? Kayo ang bahala. Hoy babae, mabait naman ako. Ibaon mo na ang sandata mo. 1 taon na akong hindi nakakalapit sa baba. Mainit na ang ulo ko. Kaya wag mo kong piliting gumamit ng dahas. Kayo ay mga sundalong lumalaban para sa ating bayan. Pero bakit ganyan ang inasal nyo ngayon? Walang silbi ang paglaban para sa bayan. Kaya ko naman sanang harapin mag-isa ang 8 kaalyado ng kanlurang rehiyon. Pero pinilit nito Obayue na kunin siya. Hindi ba't dahil gusto siya nito at nais siyang bigyan ng karangalan sa giyera? Pansariling interes lang lahat ng ito. Malamang ay hindi mo pa alam. Kaming mga 4 na divine na general ay kitang-kita ang lahat. Ang To Obayue na yan ay may espesyal na pagtingin sa kanya. Ano naman ngayon? Likas lang sa lahat ang humanga sa malakas. Nagpapatunay lang iyan na ang asawa ko ay isang tunay na bayani. Tunay na bayani? Umakyat sa posisyon gamit ang babae. At ngayon ay kailangan pang magpasailalim sa proteksyon ng babaeng walang alam sa laban. Anong klaseng bayani yan? Ang huling tao na gumawa nito para sa kanya ay si To Obayue. Wala siyang kaalam-alam sa martial arts. Pero lumapit siya sa amin para mag-aaral dahil gusto lang niyang mapalapit kay Li Qingshan. Ang alam ko lang ay ang mahal na reyna ay lumalaban din sa giyera gaya ni Qingshan para protektahan ang ating bayan. Hindi ko alam kung kailan isasama ng pinunong sinasabi mo si Li Qingshan sa kanyang palasyo. Ano na kaya magiging itsura noon? Ang lakas ng loob mo, Hibing. Ganyan ka na ba kawalang galang sa mahal na reyna? Para hamakin siya? At hinahayaan mo pa ang mga tauhan mo na apihin si Madam Protector of the State, dating magkaibigan, pero ngayon, tapos na tayo. Sige, tapusin na natin ang lahat. Mas nauna ka lang namang nakahanap sa general, kaya nakadikit ka na sa kanya ngayon. Kung ako sana ang unang nakahanap sa general, ang general ay siguradong papanik sa akin. Akala mo ba ang general ay katulad mong traidor at masamang tao? Huwag ka ng madaming daldal. Nandito na tayo sa puntong ito. Wala na tayong atrasan. Dahil sa bilis mong bumalik, sigurado akong mag-isa ka lang. Ano ngayon kung mag-isa lang ako? Ang mahal na reyna at ang 2 makapangyarihang general ay parating na dito. Mabibigo na ang lahat ng mga plano mo. Pagdating nito Obayue dito, ikaw at si Li Qingshan ay siguradong tapos na sa kamay ko. At hindi rin naman siguradong matatalo nila ako. At isa pa, mayroon akong kakampi. Patruge, lumabas ka na. Siya ang nakipagtunggali kay Duke Protector of the Realm noon sa lakas at walang natalo sa kanila ang kinatatakutang mandirigma ng mga tribo mula sa malayo. Tama ka. Ibing, talagang nakipagkunsyaba ka pa sa mga dayuhan. Huwag na tayong mag-usap. Batuge, tapusin silang lahat. Ito ba si banal na general? Ang hihina naman pala ninyo. Sipa. Liu Feng, lumuhod ka sa harap ko ngayon at humingi ng tawad. At baka sakaling mapagbigyan kita na manatiling nandito at gagawin kitang aso ko. Makaawa? Sa bokabularyo ni Great Xia, walang ganyang salita. Kahit na mawala pa ako ngayon, ay hindi ako susuko ng ganoon lang. Kung ganoon ay tatapusin na kita. Sipa, lakasan mo pa. Bakit para kang mahinang babae?
Basag na ang buto mo sa dibdib. Kung ayaw mong durugin ko pa ang iyong mga braso at binti, ay lumuhod ka at aminin ang pagkakamali mo. Ang mga lalaki ng Great Xia ay lumuluhod lang sa langit, sa lupa, sa magulang at sa hari, ngunit hinding-hindi luluhod sa isang hamak na traitor na gaya mo. Bumalik ka na sa damuhan nyo, pwe! Ang lakas ng loob mo. Wala na ang isang binting ito at isusunod ko na ang kabila. Luluhod ka ba o hindi? Lumuhod ka sa lola mo. Kung ganoon, ay sa kabilang buhay ka na lang lumuhod. Qingshan. Qingshan, gising ka na. General, Hindi ka pa rin nagbabago, matigas pa rin ang iyong ulo at ang paninindigan mo ay matatag pa rin. lahat ng ito ay itinuro nyo sa amin. Matigas ang paninindigan ng mga sundalo ng Dacia, hindi kami kailanman susuko. Dahil sa akin, naghirap ka. Para sa ating general, handa kaming wala na. Kahit anong mangyari, Hindi ka pa rin nagbabago, pero ang ibang tao ay naging ibang-iba na sa paningin ko. Li Qingshan, huwag mong isiping takot ako sa'yo. Dahil kasama ko na ngayon si Batuge. Masyado ka pa ring mayabang at bilib na bilib sa sarili. Hindi mo akalain na ang ugaling iyan ang tuluyang tatapos sa iyo. Tama na. Nung sabay pa tayo nagsundalo, sa simula pa lang, sumumpa na ako na magiging dakilang general ako na nasa ilalim lang ng isa at nasa itaas ng 10,000 katao. Ngunit ikaw ang umago ng posisyon ko. kasalanan iyan. Nakamit ng general ang posisyon niya sa sarili niyang sikap. Sa ating 4 na mga dakilang general, sino ang hindi na iligtas ng general mula sa kapahamakan? Paano mo nagawang maging ganyan kawalang utang na loob? Ano naman kung nailigtas ang buhay ko? At ano naman kung wala akong utang na loob? Ang maaalala lang ng lahat ay ang pagkakaroon ng isang General Marshal Shenwei, si Duke Protector of the Realm at si Li Qingshan. Sino ang makakaalala sa amin? Batuge. Sugod. Si Batuge ay naging kapantay noon ni Li Qingshan sa labanan. Ngunit dahil nandito ako, tiyak na matatalo namin si Li Qingshan. Halika rito, harapin mo ako sa 300 rounds ng laban. Liu Feng, isa ka ng basurero ngayon. Hindi ka karapat-dapat na lumaban sa akin. Tatapusin ko muna ang tao na pinakarespetado mo. Ngunit huwag kang magmadali dahil ikaw ang susunod kong parurusahan. Hindi ba't kaya mo lang makipagsabayan kay Batuge? Natabla lang kayo. Noon iyon. Sa totoo lang, hindi pa ako nakatagpo ng sinumang kapantay ko sa lakas. Pero pagdating sa bakbakan ng buhay at kamatayan, sobra siyang lampa at kayang-kaya ko siyang tapusin. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Muntik na ninyo akong takutin doon ah. Ngunit ang kampo na ito ay napalibutan ko na parang isang kulungan. Wala na kayong takas. Mga tauhan, parusahan, at ubusin sila. Ulat po, General! Napaligiran po tayo ni Natu Obayue at 3 Gods General Corps po. Talo na tayo! Paano naging ganito sila kabilis? Akala mo ba talaga ay hindi alam ng mahal na hari ang lahat ng pinaggagawa mo? Imbestigado ng mahal na hari ang lahat, binabantayan kanya sa bawat sandali. Umasa lang siya na pagbalik ni Duke Protector of the Realm, ay matitigil mo na ang lahat ng ito at susuko ng kusa. Hibing, ang pagmamayabang mo ang sumira sa iyo. Akala mo sa maingat mong plano ay makakalusot ka ng hindi napapansin, ngunit ang totoo, lumitaw na ang iyong tunay na kulay. Sumuko ka na. Susuko? Masama ito. Hibing! Brother Qingshan, patawad ni Kuya sa'yo. Bakit ka naging ganyan? Gusto ko kasing maging katulad mo. Pero ikaw na si Li Qingshan ay mananatiling si Li Qingshan. At si Heibing ay hanggang si Heibing na lang. Sa susunod nating buhay, muli akong magiging alipin mo para makabawi ako sa iyo. Hibing! 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 Ate,
Ipakikita ko sa inyo ang bago kong natutunang sining ng pag-espada. Ping-an, pagkatapos na nating kumain magpakitang gilas? Ate Hongling, luto na ba ang pagkain? Wala na akong lakas sa gutom. Qingshan, kailan mo matatapos hiwain ang karne? Naghihintay na akong magluto. Hanggang kailan mo ba ako paghihintayin? Naglaan ako ng oras. Para lang bisitahin ka rito. Sandali na lang, malapit na, ngayon na talaga. Bakit ang bagal mo naman? Kuya? Inay! Malapit na, sandali na lang. Kuya? Eto na talaga. Ayaw ko ng kinsay. Hindi ako naglagay ng kinsay. Walang Inay! kinsay ito. Luto na agad ito.